nang bilib ang kanyang paningin. Yung mga pananalita ni Sir Dan, Sakit pinang ikinapis siya. Baka hindi niya kung kinitraw ito mga pang-student siya. Ang advice sa kanya, si the guidance counselor para maayos siya. Kasi ni Danilo may INC o incomplete na marka si Allen. pero bakit si Sir Dan yung Kasi ako, over na din. Kaya ito mga scholarship. kaya yung procedure niya ng bagsak kayo, hindi ka na makasala yung isang kanito. Hindi. Kasi wala silang kinagam. Ang baril na ginamit ni Allen, isang caliber 45 pistol, mag-aari raw ng yumao niyang ama. Kasi kung namatay yung tatay ko, tinago ko yung ano ko, correct ko. Kaya dito kami sa amin, marami na kahit pag-alit sa dito. So kung madami, kahit dito sa nila lang sa magsisisilaw sa amin. Pero siyempre, hindi may ako naman sa tawag sa tuloy man yung kaso namin sa kanya, sir. Dahil sa nangyari, napabalitang maraming kasamahang guro si Danilo na balak ngayong mag-resign kung hindi man nagpapadestino na sa ibang paaralan. Wala pang opisyal na pahayag ng pamumuan ng Balambagan Trade School tungkol dito. Tumanggi rin silang magpa-interview. Samantala, itong Miyerkules, ang burong si Danilo inihatid na sa kanyang huling hantungan. Malaman, kupo yung kuya ko. Sinasabihan ko siya palagi, uwi ka na dito. Yung nga, sinasabi niya sa akin, safe ako dito, huwag kayong mag-worry dyan. Ngayon wala na siya, mas malungkot po kasi hindi naman siya makikita forever. Kung nandito ka man ngayon sa paligid, kuya, don't worry kasi ilalaban namin ang yung siya. Ito namang magpis ng umaga, magkakasunod na putok ng baril din ang umalingaw na sa tapat ng isang eskwelahan sa Vizcaya, North Cotabato. Ang principal ng Agriculture Central Elementary School, si Arlene Alcibar, sugatan matapos ma-ambush at pagbabarilin ng riding in tandem. Siguro mga 8 basi yung nakita doon, sir. Dito yung gawama sa may filter niya, sir. Saka may dalawang kabaw na paalagay sa may likuran niya, sir. Pero nasa 6 ang nakalagayan po yung ating safety. Nakakaalarma ang sunod-sunod na mga kaso ngayon ng barila sa mga eskwelahan. Gaya rin ang nangyari sa Santa Rosa Integrated School sa Nueva Ecija nito lang August 7, kung saan dalawang pagkasunod na putok ng baril ang narinig. Ang mga biktima parehong mga estudyante. Ang 15 anyos at grade 8 student na si Shane at ang 18 anyos na si Menard na dating niyang nobyo. Na siya rin bumaril kay Shane. Si Menard, kinalaunan, nagbaril din ang sarili. Sa sahig ng classroom kung saan nangyari ang pagmamaril, bakas pa rin ang mga marka ng natuyong dugo. Taong 2023, nung naging magkasintahan daw sina Menard at ang dati niyang kaeskwelang si Shane. Dahil OFW ang May problema ko. Hindi na nga daw po siya pinapansin. Wala po siyang mapagsabihan kaya sa akin po nagsasabi. bukas din daw si Menard sa kanyang tita LD sa estado ng relasyon niya sa anak nito. Eh kada may problema sila, nagsusumbong sa akin yun na hindi na siya kinakausap nito. Eh sabi ko, bigyan mo ng oras tong anak ko at lalo yan, nag-aaral yan eh. Sina Menard at Shane naghiwalay. Kaya para mapagtunan ng pansin ang pag-aaral, nagdesisyon ang kanilang pamilya na paghiwalayin sila ng eskwelahan. Kaya si Menard inilipat, habang si Shane na-chismis noong buntis. Tumawag sa akin na iyak na ng iyak. Sabi ko, matagal ko ito umiiyak. Hindi naman totoo. Ang parating nakarating kay Menard na ikinagalit ito sa isang Facebook post. Pinahayag pa ni Menard ang kanyang saloobin. Nagmahal ako ng totoo. Ginawa ko lahat para sa'yo. Hanggang kamatayan na to. Ikaw lang yung babaeng panghabang buhay ko.
daw sinura ng binata. Humingi rin daw siya ng dispensa kay LG. Sabi niya, Tito, sorry po. Talagang gusto niyang magpaliwanag. Binago ng anak ko yung account niya. Dahil hindi na siguro niya mabuksan. Parang doon na niya napagsama-sama iisipin niya. Hanggang umaga, nitong August 7, si Menard pumuslit sa eskwelahan ni Shane. Bit-bit ang isang baril. Dumiretso ang binata sa classroom kung saan nakatambay noon si Shane. Gusto daw kausapin yung victim, nung ayaw pumayag, bigla na lang pumasok sa classroom. Sinaril po yung victim. Pagkatapos niya barilin yung victim, sinunod na po niya yung sarili niyang barilin sa ulo. Na gusto nyo mawala sa amin na about Quran. Hindi ko lang din na gagawin ko yun. Minsan makakakita tayo ng pagbabago sa behavior, hindi na pumapasok yung bata, hindi na niya ginagawa yung mga dati niyang ginagawa. Ito yung mga bata na mas dapat natin kinakausap. Ay! Isinugod si Shane at si Menard sa ospital. Pero dahil sa tama ng bala sa bungo, si Menard binawian ng buhay. Nagkamali lang po si Maynard dahil nga po sa pagmamahal po niya. Sana po magpatawad po nila. Si Shane naman, na-coma. Medyo mababa na rin po yung blood pressure po niya. Kung wala na po siyang sariling paghinga. Makalipas ang halos isang linggo, si Shane namatay din. Yes po. Kaya mga baby siya po. Naalala ko po. Namiss ko yung lagi mo sinasabi sa akin na I love you, Mama. Ang tanong ngayon, saan nang galing ng baril na ginamit ni Menard? Nasubukan namin yung mga paraan na kung paano mag-raise yung baril kung meron siyang burado o talagang wala ng serial number. Wala akong idea sa baril. Matagal po akong kanod, pero hindi ako nagdadala ng baril, tsaka ng batuta. Umisyon ako ng baril, hindi ko malang minsan na yung dito sa bahay. Dahil ayaw nga, maalis ako palagi. Ang pamunuan ng Santa Rosa Integrated School nananatiling piko ang bibig sa nangyaring krimen sa loob ng kanilang campus. Isang linggo rin silang hindi nagklase matapos ang nangyari. Kung mapatunayan na yung school negligent sa pagpapanatili ng seguridad ng mga estudyante, maaaring makasungan ng civil case. Nasa Child and Youth Welfare Code kasi natin na sinasabi nun, ang mga paaralan at mga opisyalis nito ay may katungkulan na pangalagaan ang kaligtasan ng mga estudyante sa loob ng paaralan. Kung nisisyado po kami buwada, pwede kami kumapap ng tao. Itong biyernes, nagsagawa sila ng misa. Ang sunod-sunod na mga kaso ng pamamaril sa mga eskwelahan itong buwan, lubos na ikinababahala ng DepEd o ng Department of Education. Pinutundi na natin kung mga ganitong mga pangyayari. Marami tayong ginagawang paraan upang ito ay mamitigate at matapos din talaga. Pinag-isting natin ang seguridad ng ating mga paaralan. Yung 911 ay a very effective tool. 3 calls, may sasagot doon, and then in 3 minutes may magre-respond na. Tiyakin sana natin na may sapat na pondo yung ating mga eskwelahan upang magbigay yung pangailangan sa security personnel. Dapat may sapat na bilang yung mga guidance counselors sa ating mga eskwelahan upang ma-address yung ating mental needs ng ating mga kabataan. Sa ating mga guro, we are also assuring you we're doing the best we can in order to protect you, to make you also feel secure in the classrooms. Kasi pag nag-ari tayo ng baril, license na po yun para mag-may-ari tayo. Pero if it doesn't necessarily automatic po yun na siyang dating sa labas. Meron pong another permit na kailangan po. Ito po yung permit to carry firearms outside of residence. Pag nahulihan po tayo ng illegal na baril, sasaad po sa batas na maaari pong mabigyan ng parusang prison mayor sa medium period or 8 to 10 years. Kailangan talaga magkaroon ng seryosong reforma sa batas. Tingnan talaga yung Senator Perry. Tingnan yung pag-handle ng mga baril. Storage, etc. Yung mga nakukumpis ng baril, dapat yan wasakin kagad. Mainit din pinagdebatihan sa Senado kung nararapat bang ibaba ang edad para sa criminal responsibility. Sa ating kasalukuyang batas,
ang mga 15 anyos pababa ay exempted sa kriminal na pananatukan at sasailalim sa mga intervention program ng pamahalaan. Yung mga edad 16, 15, oo, minor edad, pero maliwanag sa batas na maaari silang litisin bilang mga nasa hustong gulang na kapag napatunayan na meron silang discernment. It's a holistic program na kailangan gawin ng government, hindi lamang yung pagkulong. Kasi yung pagkulong, again, hindi gaganti na yung isang bata ay matututo sa loob ng kulungan. Dito sa Pilipinas, mahigpit ang bentahan ng mga baril. Ngayon nga, nagtatanggit ng mga lugar dito sa atin kung saan maluwag na nakakaikot ang mga baril. Pero sana, wag naman sa ating mga eskwelahan. Itinuturing pa namang pangalawang tahanan ng ating mga kabataan. Mga bukas